Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na to with evidence. Ako po, Sandro Marcos, ginagapang na ang botohan sa impeachment ni VP Sara. Boto para sa pondo? Huy, ano ba naman yan, kabibig? Talaga ba? Mahirap na bang kumuha ng boto para sa impeachment ni VP Sara? Nag-head count na daw si Sandro Marcos. Naku po, ano ba naman 'yan? Nako. Bakit nag-head count ka na? Ano? Ito i-share ko sa inyo bibig ha. Nakita lang na sa politiko ito ha. Naku, kaya naman 'yan. Gagawin talaga ang lahat. Ito oh. Wow. Accordingly, Sandro Marcos has begun conducting an informal head count ahead of the expected plenary deliberations on the impeachment case against Vice President Inday Sara Duterte. Yan o, boto para sa pondo. Sandro Marcos reportedly calling up lawmakers ahead of plenary vote on Sara Duterte's impeachment. Hala ka, politiko. Yan na, kabibig. Hala, kinakabahan si Sandro kasi noon, ang madaming pumirma. Si Sandro ang unang pumirma. Nung unang first impeachment man na naging unconstitutional, si Sandro ang unang pumirma. At panghuli, si Martin Romualdez. Pero ngayon, anak ko, calling, tinatawag na, bisita sa opisina, let's talk about this issue. Kinakabahan na sila. Kasi 2 taon na lang ang pag-upo ng kayang ama at ang kanilang paghari-harian sa gobyerno, mga kabibig. Kung ako yung kung ako yung congressman, no, 2 years versus 6 years, ay talagang pag-iisip-isipan ko talaga kung saan ako aanib. Kasi, ang banta ng maraming DDS, aalamin nila ang mga kongresistang pipirma sa impeachment ni BP Sara. Ililista nila at ipopost nila ito araw-araw para paalalahanin, to give memories para sa mga taong hindi daw iboboto sa 2028. Mangangampanya daw, di umano, ang mga DDS, lalo na ang ating mga OFWs. Naku po, grabe. Ang isa sa mga rason sa mga OFWs na hindi nila bobotohan ang pipirma sa impeachment ni Bisara dahil nasasaktan karamihan ng mga OFWs na until now ay nagpe-pray na sana makauwi si Pangulong Duterte, pero nandun sa ICC, pinadala ni Vangag. Naku, kabibig. O hanapin natin ito ha. Hanapin natin ito sa politiko kung ano ba ang istorya nitong boto para sa pondo. Grabe naman. Ito boto para sa pondo. Kita nyo na ba, kabibig? Basahin ko ha. From Politico to. Politico, founded 2014. Boto para sa pondo. Sandro Marcos reportedly calling up lawmakers ahead of plenary vote on Sara Duterte's impeachment. This was posted and politico.com.ph April 28, 2026. So yung araw na to. Yan, kabibig, by political staff o hindi pinangalanan kung sino ang sumulat. House Majority Leader Sandro Marcos has reportedly begun conducting an informal head count ahead of the expected plenary deliberations. Sabi nila May 11 daw. Kasi bukas, May 29, yung pang last mini trial na Jinky Luistro. So posible, sa NBI, it's all about the NBI Chorva Ek. Tapos, titingnan nila kung may probable cause. Tapos, sa May 11 daw, ang botohan sa plenaryo. Okay. An scooper within the House of Representatives who requested anonymity due to the sensitivity of the matter said Marcos has been allegedly spending the past few days
calling congressmen, particularly those believed to support the impeachment complaint. Oh, parang nagpaparamdam siya sa mga congressman. Parang nag-head count. A Scooper said, describing the alleged outreach as the case nears plenary consideration. The House Committee on Justice is expected to determine on Wednesday, April 29, whether there is a probable cause in the impeachment complaint filed against Duterte. Members of the panel earlier expressed confidence that there is sufficient basis for the case to proceed to a Senate trial. House leaders are eyeing to elevate the committee report to the plenary between May 4 and May 11, 2026. At least 106 votes are required to transmit the case to the Senate. The same is Cooper said that ahead of the plenary discussions, lawmakers may also be anticipating the release of projects listed under for later release. Ooh! Which could partly explain Marcos' reported outreach efforts. Oh, so sa plenaryo daw, dyan din daw magaganap ang di umano'y paglalabas ng FLR, the release of projects na listed for later release. Grabe naman po yan. Flood control anomalies meron. Kaya ngayon naman FLR, mga proyekto na dapat ilagay sa mga probinsya, sa mga syudad. Pero ano to? Oh, corruption? Sabi pa ng Scooper, isa rin siguro sa rason kaya nagtatawag si Majo ay yung FLR. Baka ipinangako na lalabas na. Alam. These projects are reportedly lodged across several government agencies, including the Department of Agriculture, Department of Education, and Department of Health. According to the Scooper, the 2026 national budget earmarked 33 billion for farm to market roads under the Agriculture Department and 85 billion for the Basic Education Facilities Fund managed by the Education Department. Naku po, ang agrikultura pa naman at ang edukasyon ang merong maraming FLR. Tama ba? Inalis lang sa DPWH ang mga projects na yan dahil sa controversy sa flood control projects. Pero tuloy pa rin yan. Ang mga congressman pa rin ang may say dyan. Sabi ng Scooper, expressing belief that the funds would eventually be released. An additional 51.6 billion has been allocated for the medical assistance for the indigent and financially incapacitated patients or MAIF program under the Health Department but remains unused. Oh, allegedly because it has been reserved for lawmakers' endorsement. Oh, grabe. Before Congress adjourned on March 18, Speaker Faustino D. III had called out the Department of Budget and Management for delays in implementing government projects, saying these were urgently needed by the public. Naku, yan ka, bibig. Para ma-impeach si BP Sara sa Kongreso, kailangan ma-release ang FLR. Uy, grabe naman yan. Parang nakakahiya naman yan. Ano ba naman yan? Until now, ganun pa rin ang proseso. Hindi ba kayo mahihiya sa ganong estilo? Para lang well, impeachment is all about sabi nila pera-pera lang yan. It's numbers. It's politically numbers. Political. So, depende kung sinong kaalyado mo, kung sinong hindi kaalyado mo, at yung mga hindi kaalyado mo, natural.
may i-offer yan. Yung mga kaalyado mo, sure yan na merong madadala sa kanilang basket. Ano ba to? Add to cart? Tapos, kung pwede nang bilhin, buy. Ganun ba? Uy, parang nakakahiya naman itong gagawin nila, no? Sana, no, konsensya sila, oy. Makonsensya sana kayo. Kasi pera ng taong bayan yan, di ba? Naku, grabe. Sus, probable cause pa kayo, pondo lang katapat nyo, binaboy lang ang kaba ng bayan. Lahat na lang, power trip kayo ngayon, bantay kayo sa 2028. Oh, yan na. Naku po. Naku, ano ang iyong reaction dito? From generation to the next generation, na ipapasa talaga ang trono, it runs in the bloodstream. Oh, tama. Kung magnanakaw, ang unang nakaupo na kapamilya, kapuso at kapatid, ay talagang magnanakaw na rin silang lahat. Corona strategy. From family of Maruri laws, it runs in the blood. Paldo na naman. Mr. Internet will train si Cherise. Walang. Grabe. Bata pa pero well-trained how to manipulate congressmen and women votes in Congress. Bata pa pero corrupt na. Hala, naman itong mga taong to. Labag sa batas. Magkakaproblema ang Bureau of Internal Revenue sa ginawa nilang pagdala ng income tax return ni Vice President House of Representative. Ito ang sinabi ng dating BIR Commissioner and Lawyer Kim Hinares. Labag ng BIR ang batas kahit pa hindi binuksan ang selyadong kahon. The fact na dinala ito doon sa House Justice Committee ay bawal na. Ang masama pa, ayon kay Hinares, ay iniwan pa ng mga opisyal ng BIR ang nasabi mga dokumento. Ooh! Madami pala silang nilabag. Madami palang kakasuhan. Naku po. Mga congressman, madali lang yung pondo. Makakuha din kayo niyan. Maintindihan ng mga constituents nyo yan. Pero yung ibinenta nyo, yung boto nyo sa corrupt mali yan, wag nyo na ulitin yung last year. Political suicide yan. Oh. Maleta again. Oh, yun ang mga komento ng ating mga netizen. Ay kakabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Boto para sa pondo. Hindi, boto para sa impeachment. Oh, grabe no. Pera-pera lang talaga kabibig. Ikaw, kung ako ang congressman no, mag-isip na ako eh. Ilang ano na lang, ilang taon na lang ang mag-amang Marcos. Pero kung ako ang wais na kongresista, 2 taon na lang. So, kailangan kong gawin to. Mag-corrupt ako ng magpondo para kung si BP Sara ang upong presidente ay hindi na ako tatakbo. Mag-relax na ako kasi marami na akong pera. Hala, grabe naman yun. 'Di ba? Sabi ba ng iba, bahala na to. Basta, may pera ako. Bahala na yan si Sara. Punta na ako sa ibang bansa. Doon ako magtatago ng mga ilang taon. Hala, ganun na ba? Ang mga kongresista natin, ang mga politiko natin. Sana isipin nila ang kapakanan ng maraming tao. Kasi kung ganun man lang iniisip nila, kawawa tayo. Kailan kaya tayo makakaahon? Kailan kaya tayo makatikim ng kaginhawaan? Di katulad ng mga mayayaman na mga politiko, everyday ang sarap ng pagkain, wala silang problema kung saan sila hahanap ng pera para makakain. Hindi katulad natin na iisipin pa natin, everyday, panalangin tayo na sana magkaroon ng magandang buhay tayo sa Pilipinas. Pero sabi nga ni Senator Ben Padilla, aalis na siya sa Pilipinas kung ganito pa rin ang klase ng pamumuno, ang klase ng gobyerno meron ang Pilipinas. Mabuti daw sa ibang bansa, maganda ang pamumuhay doon. Paano lang kami, Senator Ben Padilla, iiwanan mo lang kami. Hindi ka nalalaban para sa amin. Kawawa kami mga pobre, mahihirap na hanggang dito lang sa Pilipinas. Maghihintay na lang kung kailan ginhawa ang Pilipinas. Maghihintay na lang kami na kung ano iaabot sa gobyerno, tatanggapin na lang namin kahit labag sa aming puso. Kahit isinisigaw namin, sana magbago ang Pilipinas at sana makatikim kami ng konting ginhawa man lang sa buhay. Yun lang kabibig ang ating Deslibak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Tama ba itong mga scooper ng politiko na
ginagapang na ni Sandro Marcos ang botohan na impeachment ni VP Sara. Boto para sa pondo. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.